Paano mag-tiling sa walls na hindi tinutukuran? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Most of the time, kapag nag-wall tiling tayo, napansin namin, gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng gamit para tukuran. May kahoy, may mga improvised na materials para tukuran yung kanilang tiles para hindi magsag at hindi mahulog. So, napansin ko din na napakahirap at napaka-taxing, no, para gawin siya. So, we thought na bakit ba ang tile adhesive sa Pilipinas ay ganito? So, we did the research and we're going to tell you what we found out on this segment. So first, before namin i-discuss sa inyo kung paano natin i-prevent, gumamit pa naman pangtukod at para mapabilis yung turnaround ng ating mga tile setters, i-discuss ko muna sa inyo ng konti ano ba ang mga iba't ibang classifications na meron sa tile adhesive. Alright, so simulan muna natin sa classification ng letter C. Ibig sabihin nun, cementitious. Yan, cementitious tile adhesive. Kaya minsan nakakarinig ka ng C1 or C2 dahil galing sa C yun dahil cementitious. No? And meron din letter D. Yung D naman ay mga dispersion adhesive. Iba't ibang polymer dispersion na ginagamit para pandikit. So possible, ito yung mga DIY, yung mga one part pagbukas mo, ididikit mo lang yung adhesive, yan. Polymer adhesive yan. Meron ka nakita, di ba, mga iba one pack lang, tapos pag binukas mo, pahid ka na lang sa wall or sa floor, and then didikit mo yung tile adhesive mo, yan. So ang tawag doon, dispersion, letter D. Alright? Another type of classification of tile adhesive is letter R. Ang tawag naman dito ay reaction resin adhesive. So normally, kailangan niya ng two-part para mag-react. So pwedeng epoxy, pwedeng polyurethane, ayan, para siya mag-react. Or possible din na semento, tas acrylic, and then para mag-react. Ayan. So ang tawag niya dito ay R-rated. Ayan. So ayan na, natutunan nyo ngayon. May C for cementitious, D for dispersion, and R for reactive resin type. For each type, it is possible to have different classes related to different characteristics. These classes are designated with the following abbreviations. Ayan. So, 1 meaning a normal addition and 2 meaning improved addition. So, possible na pwede niyang gamitin C1, C2, pwede niyang gamitin D1, D2. Ayan. Sa mga gumagamit ng wood glue, alam mo na bakit siya tinawag na D1, D2. At meron ding R1, R2 para sa mga gumagamit ng reactive resin. Ano pa? Meron ding letter F. Ang F is fast setting. Ibig sabihin, mabilis tumuyo ang ating tile adhesive. No? So, dahil possible, nagmamadali yung worker at gusto niyang mabilis yung turnaround niya. No? So, possible, normally ginagamit yung mga malilit na tiles kasi pag large format, medyo kailangan mo ng mas mahabang setting time at doon pumapasok ang letter E. Ang letter E naman, ang ibig sabihin ay adhesive with extended open time. Ayan. And meron din isa, letter T naman. Ano ang letter T? Ang letter T naman ay adhesive with reduced slip. Ayan. So, para hindi mahulog ang ating tiles, diyan mo ginagamit ang adhesive. Ayan na. So, malapit-lapit na tayo sa kung bakit natin masusolve na yung problema. Another rating naman ay S1 and S2. So, sa mga iba sa inyo, familiar na, ang S1 is normal flexibility at yung S2 naman ay improved flexibility. According to EN 12004, let's focus on letter C muna, which is cementitious tile adhesive dahil yan yung popular dito. So, C1 means na dapat yung adhesion strength niya should be at least 0.5 Newton per square millimeter. At para naman sa C2, dapat ang minimum na adhesion strength niya should be 1 Newton per square millimeter. Ayan. So, ano naman yung S? Yung S, again, is about flexibility. For S1, dapat yung deformation niya should be around 2.5 to 5 mm, while yung S2 naman should be 5 mm and above in deformation. Ayan na, medyo malinaw na pag-usapan na natin ano yung C at saka S. Ayan, papunta na tayo ngayon kung bakit nag-i-slip ang ating mga tiles. This is because in the Philippines, hindi popular ang mga T-rated na tile adhesive. Ayan, so again, ang ibig sabihin ng T ay thixotropic slip resistance. So, according sa EN 12004, dapat hindi siya mag-slip ng 0.5 mm with 15 newtons na weight. With this added T rating, we can ensure the following. Number 1, stronger tile bonding. Number 2 naman, maganda yung vertical slip resistance niya. Number 3 is long-lasting and stable. And lastly, increases installation efficiency.
Yan ang hinahanap natin para mabilis tayo mag-tile installation. So, here at BuildRight, gusto namin kayo pakilala kay SmartBand Flex Wall. Ayan, no? So, very excited kami dahil finally sa Philippines, meron na tayong wall na tile adhesive. So, ano ang rating niya? Ang rating niya ay C2 TS1. Ayan. So, kailan ginagamit ang C2? Sa mga nakagamit na ng mga SmartBand Flex, ginagamit ito para sa mga porcelain, granite. Ayan, no? So, of course, yung C2 pwede rin gamitin sa ceramic or earthenware. Ayan, kasi ang C1, alam natin, ginagamit sa ceramic and earthenware. Dahil malalaki yung pores, pwede ka na sa C1. Pero, since porcelain, granite has tighter pores, kailangan mo gamit ng C2. So, para hindi na tayo muna problema kung ano gagamitin natin, kung ano man yung tiles, ginawa na naming C2TS1. Ayan, para wala ka ng problema dahil pinakamaganda na yung binigay namin sa inyo for your wall na tile adhesive. So S1 meaning maganda rin yung kanyang deformation dahil since wall to, kailangan natin ng some sort of flexibility. And of course, pasado siya sa T-rating ng EN12004. So yan, so ang SmartBand Flex Wall ngayon ay slip resistant na. So hindi nyo na kailangan gumamit ng pangtukod. Ayan, so it will save you time dahil you're going to be more efficient sa tile installation ninyo. So, bigyan ko kayo ng mga tips lang no, sa paggamit ng SmartBand Flex Wall. No? Number one, gamitin natin tile spacers para tama ang tile spacing. No? Ang maganda sa mga tile spacers ng BuildRight is that when you use this tile clip, tama na yung spacing and then you use the leveler para magpantay kaagad yung walls natin. Bibilis ulit yung ating efficiency. No? Next, ano pa yung additional tip namin? Yung SmartBand Flex Wall is not a waterproofing product. So, do not replace this product as a waterproofing for your walls. Number 3, use the correct towel size. Okay. So, sa mga 60 by 60 na tiles, no, kailangan nyo gumamit ng 12 mm at napakahirap talaga maghanap ng 12 mm sa labas kasi kailangan mo ng at least 90% tile coverage. No? So, when you apply the trowel, pag tingin mo sa likod, dapat 90% may coverage. Kung hindi mo na-cover ang 90%, then there's a big chance na magkakaroon ka ng failure sa tile insulation. Alright? So, para sa mga gumagamit ng 6mm na trowel, you can only use 6mm trowel. Yung ngipin, pwede mo lang yan gamitin sa mga 30 by 30 na tiles. No? Huwag mo gagamitin sa 60 by 60. And ano naman yung application method? Please use thin bed. Do not use thick bed method. No? So, para to ensure yung kapit ng tiles natin sa inyong wall, and at the same time, you can use the tile clip. Kasi obviously, kung thick bed ka, dahil tinatansya-tansya mo yung tiles mo, dahil gusto mo mag-level, hindi mo mape-press ng maayos yung ating tiles. So, kaya hindi mo magagamit ng tile clip. So, when you use a thin bed, you can use the tiles, mape-press mo ng maayos, level ang ating wall. Ayun o, mas mabilis, di ba? Don't forget, when you're using trowel, just use straight troweling method. Huwag yung pa-zigzag, no? Kasi nagkakaroon ng air pockets. For large format tiles, example ng 60 by 90, no? So, we recommend using back battering method. Ayan. Para to ensure na 90% coverage ng tiles. Okay? To share to you some tips kung paano ang tamang tiling methods, we were able to source yung ANSI 108.02. You can Google this. Nandun yung mga kanyang mga details. So, I'll share to you some of the pointers. No? So, for proper tile installations, 1, you need proper surface preparation. Number 2, layout and planning. Okay, number 3, applying the tile adhesive. Number 4, tiling installation. Number 5, cutting and edge finishing. Number 6, sealing and finishing. And lastly, final inspection and cleaning. The way you test T rating is that you use a 100 by 100 mm na tiles with a 50 Newton weight. No, dapat di siya bumaba ng 0.5 mm within 30 seconds. Makikita mo sa test results, no, that using a 100 by 100 mm na may 50 newtons, pumasa ang SmartBand Flex Wall sa T-rating test. So, ready na tayo para ipakita sa inyo yung video na kaya pala ang 60 by 60 na tiles na walang tukod. Panoorin natin.
Ayan na. So, hopefully itong video na to nakatulong sa inyo para makatipid at maging efficient ang ating tile installation. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado.